Habang tumatagal, lalong lumalakas. Wow. Sarap matulog nito. Hindi ko rin kasi alam kung bakit ganun mga kapanalig, no? Kumbaga, alam ko pa rin yung limitasyon. Kahit sobrang magkalapit na namin ni Idol, may mga bagay na hindi ko pa rin kaya gawin sa kanya. Sa bahay, oh! Sobrang lakas. Dinig niyo yun? Ramdam ko rin sa akin yung ano ni Idol, yung paggalang niya rin sa akin. May time na nahihiya rin siya sa akin eh. O kung nainip na po kayo sa kwento ko wag pa rin kayo alis, pagtyagaan nyo pa rin hanggang uli. Pero sa totoo lang, yung vlog ko kaninang umaga sa bahay ni Idol, meron talaga akong nararamdaman. Alam nyo ba na sa edad kong 33, ilang beses na akong muntikang mamatay. Tapos pag ko basang-basa ako, tapos pagtingin ko sa may electric fan, malapit nang dumikit yung pinaka-kuryente, nakasaksak pa. Wala, alam nyo ba na dahil din sa kahirapan, hindi ko rin naiwasan dati na gumawa ng masasamang bagay. Alam mo ba na available na ang Kapanalig t-shirt? Kaya kung gusto mong bumili at sumuporta, mag-chat ka na kay Budang sa kanyang Facebook account. Ilalagay ko ang link sa description. Kayo na bahala mag-usap. Maraming salamat, Kapanalig! Simulan ng magbulitan kasama si Nuit TV. Hi people! So titignan ko lang yung damit ko kung tuyo na dahil maliligo na ako. Ay, meron ding nagsampay Sino dumikit sa mga damit ko? Arte, no? Uy, natutuyo na siya. Ito mayroon matuyo kasi makapal to. Tuyo na rin. Yung iba hindi pa. Pero kukuha na tayo ng susuotin natin. Yan. Ito yung paborito ko. Malamig kasi sa katawan to eh. Ayan. Yung mga briefs. Wait lang Hindi pa tuyo yung iba eh. Pero kukuha na tayo. Patuyuin natin sa taas. Makakaligo na rin ako. At may susuot na ako na maganda-ganda. My goodness. Grabe, binabagyo na yung bukana mga kapanalig. Ang lakas ng kidlat. Oy, wanggi. Huwag natin buksan, wanggi pala. Naku po. Ang lakas ng ulan. Kaya kinuha ko na yung sinampay ko kanina mga kapanalig. Oy, lakas ng kidlat. Nakakatakot. Nung maambon pa lang kanina, kinuha ko na yung sinampay ko. Hindi ko na-expect na ganito kalakas yung mangyayari. Biglaan lang kanina, mainit-init pa eh. Ay! Nabasa dito sa loob. Dito sa kabilang side. Binabagyo na tayo, hindi tayo makalabas tuloy. Dapat bibili ako ng doorknob eh. Kaso nga lang nangyari. Uy, ang lakas na agos. Masarap maligo sa ulan pero nakakatakot yung ganyan. Baka mamaya liparan tayo ng mga basura, mga yero at kung ano-ano pa dyan sa labas. Sarap sana tumambay dun sa taas Woo! Sobrang lakas na ulan, my goodness. Oy! Ang lakas, oras na para mag-ipon ng mga tubig. Yung mga walang tubig, sahuran nyo na yung para sa amin sa kalaka. Lagay nyo na yung mga drum dyan sa sa tabi-tabi ng mga Poso Negro. Grabe, ang lakas na ulan Ito meron dito. My goodness. May ginagawa pa naman si Idol kanina. Nag-ano siya ng tawag dito, ng sopa. Nagba-vacuum. So biglang napornada dahil nga lumakas yung ulan katulad nito. May kasama pang kulog at kidlat. Kaya medyo nakakatakot. Ang cute talaga ng bahay natin Katulad nung sa akin. Ayan yung sa tapat na yan. Ay sa akin kay Idol na pala. Woo! Rain, rain, go away. Bagay, ngayon lang ata umulan Uy! What? Kakatakot! Nagsisigawan din dun sa baba. Kamusta kayo dyan? Yan dun. Kanina tinulungan ko na si Idol na masilong yung mga upuan yung sasakyan. Uy! Naligo na si Idol sa ulan. Sarap maligo sa dagat. Maligo kaya tayo sa dagat? Hindi kaya delikado?
Pag na ano, tapos ang buhay natin dyan pag tinamaan tayo ng kidlat. Sarap pumunta sa rooftop, no? Kaso baka tayo yung matarget ng mismong ano, kidlat. Pag-isipan ko maliligo kasi nakaligo na ako eh. Maligo kaya ulit ako. Uy! Grabe! Naririnig nyo ba? Wow! Uy! Wala lang kuryente! Wala lang kuryente! Uy! Mukhang mawawalan nga ng kuryente. Kaya magpaawat ah. Habang tumatagal, lalong lumalakas. Habang tumatagal, lalong lumalakas. Wow. Sarap patulog nito. So dahil maulan sa labas mga kapanalig, alam nyo na, dito lang iikot sa loob ng bahay yung ating vlog. So kung maiinip po kayo at ayaw nyo makinig sa akin, ano po, huwag kayo alis, dyan pa rin kayo. Kahit ano, makinig pa rin kayo ha. So tuloy-tuloy lang mga kapanalig. Dito lang tayo sa tambay habang si Idol may iba rin ginagawa doon, no? Hintayin ko na lang natawagin niya ako. Tapos yun, minsan kasi hindi ko rin mabigla si Idol, no? Bigla akong dadating at iba-vlog ko siya, kasi minsan syempre gusto rin mapag-isa ni Idol at marami rin ginagawa yung tao. Minsan marami rin iniisip. Hindi pwede yung biglaan mo na lang siyang ano, i-content ganun. Ganun kasi yung natutunan ko kay Idol noon, pa ganun na yung ugali ko sa kanya. Kahit matagal na kaming magbarkada, nandun pa rin mga kapanalig. Kahit kumpare ko na siya ngayon, nandun pa rin yung paggalang. Sa totoo lang, hanggang ngayon may mga bagay na pwede ko naman gawin pero hindi ko magawa. Yung parang ganun. Kasi ano ano ko, hindi naman sa naiilang. Kumbaga ayoko na magagalit si Idol. Kunyari kahit mga hating gabi ayoko siyang kunyari sa gabi ayoko siyang katukin, baka natutulog, pero pwede ko naman gawin yun mga kapanalig, no? Sa umaga pag tulog pa hindi ko rin siya kinukulit, pwede ko naman siyang istorbuhin, di ba? Kumbaga yung paggalang kahit sobrang tagal na namin magkaibigan, magkumpare pa, nandun pa rin, hindi naaalis. Hindi ko rin kasi alam kung bakit ganun mga kapanalig, no? Kumbaga may alam ko pa rin yung limitasyon. Kahit sobrang magkalapit na namin ni Idol, may mga bagay na hindi ko pa rin kaya gawin sa kanya. Yung mga bagay na nakikita nyo ginagawa sa akin minsan ni Idol, yung mga biro, di ba? Katulad nung pag-ihi, kunyari ako si Idol, okay lang naman sa akin yon dati, di ba? Nung nandito ako, pag umiinom kami, naiihi ako sa short, ganun. Tapos ipapakita niya na tumutulo dun sa short ko yung pinakaihi. Okay lang sa akin yun kasi part ng vlog, at wala naman para sa akin yun, no? Kasi makapal naman yung mukha ko, at hindi naman ako nahihiya sa part na ganun. Okay lang na malaman nyo. Kumbaga part na rin ng sa comedy, di ba? Hindi nawala yung respeto ko sa kanya, hindi nawala yung paggalang ko sa kanya. Kasi kung meron akong gagawin mga kapanalig, nagpapaalam ako. Kunyari iba-vlog ko yung bahay, sasabihin ko, Dol, pwede ba i-vlog yung bahay? Kasi syempre dapat alam niya yun. Baka mamaya ayaw niya, di ba? Tapos bigla nating i-video, i-edit ko, tapos bigla nating i-upload. Talagang magagalit si Idol, magtatampo. At ano pa ba? Nagpapaalam ako kunyari sa vlog, kung pwede ko na bang i-upload, kung pwede ko na ba siyang tawag dito, kung pwede nyo na mapanood. Kasi pag magkasama kami, may mga part na parehas kami ng isang lugar na pinupuntahan, pero iba naman yung ginagawa namin, so, mga kapanalig, iba yung pinagkukwentuhan namin, yun, iba nga yung topic namin. Kaya kung makikita nyo mga kapanalig sa upload ko, panoorin nyo pa rin, no? Kung kahit alam nyo na magkasama kami sa isang lugar, baka sabihin nyo, napanood ko na yan. Hindi nyo pa po napapanood yun kasi syempre, yun nga po, iba kami ng topic bawat vlog. Isang lugar nga lang, no? Kaya sana panoorin nyo pa rin mga kapanalig, no? Kahit magkasama kami. Yun. Basta isa pa sa paggalang na inaano ko na siya yung pinapauna kong mag-upload mga kapanalig. Ano pa ba? Ayan, sa bahay. Oh! Sobrang lakas. Dinig nyo yun?
Okay, continue. Dati nga, mga kapanalig, nailang-ilang pa talaga ako dyan sa bahay. Si Ann, hindi kami agad yung baga naging close kasi nahihiya ako, hindi ko pa alam kung paano ko siya i-approach. Si Ann nga, hindi pa sila close ni Dang kasi hindi pa naman sila nagkaka-bonding, as in hindi pa nagkakasama. Pero isa yun sa mga plano ko, pangarap ko na si Ann at si Dang magkakilala at magka-bonding. Nagkita na naman sila nung pumunta dito si Budang, mga kapanalig, no. Yan, nagkabatian lang. Alam nyo naman si Budang, talaga sobrang mahihain yun, mga kapanalig. Talagang hindi mo mapagsasalita yun kung hindi mo tatanungin. Wala kayong mabubungong topic kung hindi mo siya tatanungin. Ganun talaga si Budang, sobrang mahihain yan. At si Ann, medyo may pagkamahihain si Ann pero yan naman naka-close mo, makulit din at sumasabay din sa sa vlog. Ayun nga, unti-unti ko na rin naka-close si Ann nung araw, kaya ngayon naging komportable na rin ako. Nabibiro-biro ko na siya. Tapos kung ano-ano na yung mga pinag-aagawa ko nga, nagugulatan, ganyan. Yung mga nakikita nyo po sa vlog, mga biro-biro lang naman po yun. Yung bigla kong sasagutin siya ng ano ka, alis ka nga dyan. Kumbaga na part lang din ng vlog at alam niya din naman yun. Tapos pag wala yung camera, sinasabi ko sa kanya, Ann, for the vlog lang yun, baka mamaya matotohanin mo, ganyan. Tumatawa lang siya, kaya nakakatuwa din. Kay Idol, syempre alam niya na yun na ba't ganun yung way ng pakikipag-usap ko kay Ann. Nakakatuwaan lang. Syempre gusto ko lang din magpasalamat sa mga kasambahay ni Idol kasi ang babait nila. Syempre number 1 dyan si Mama Rhea, sino pa ba to? Si Melay. Tapos nakalimutan ko yung isa meron pa sila, tatlo yan kasi talagang game na game rin sila sa sa pakikipagbiruan, sa pakikipagkwentuhan. Ang sarap din kasi biruin ng mga ng mga gay, ng mga bakla, mga kapanalig, no? Kasi malawak ang utak ng mga yan. Talagang nakakatuwa sila. Kaya bilib ako sa mga gay, sa mga LGBTQ+, no? Bilib ako sa mga yan. Ayoko lang yung may mga yung may mga attitude, no? Sa mga kasi sa mga isang tropa sa barkadahan, ang bakla, ang gay, ang nagdadala ng isang saya, no, sa tropa kasi magaling silang magdala, magaling silang magbiro, magaling silang makisama, kaya nakakatuwa. Talagang hindi ka malulungkot, talagang halakhak kapag kasama mo sila. Yung napanood ko nga sa doon nga kay bakit daw puro bakla yung yung kinuwang katulong ni Idol, baka daw mahawa si JJ. Hindi naman, mga kapanalig, no, depende pa rin yun, no? Kung talagang magiging gay ang isang bata, talagang na yun, kapalaran na. Hindi dahil nahawa lang. Kung talagang magiging gay ang isang bata, talagang na yun, kapalaran na ng isang bata sa paglaki. At sa tingin ko, di ko rin alam kay Idol kung anong magiging reaction niya kung mangyayari man yun, diba? Basta sa ngayon, komportable na naman si Idol dun sa pag-aalaga. Nakikita ko naman na sobrang alaga ni Mama Rhea sa bata, di ba? Yung pag-aasikaso rin ni tawag dito, ni Melay sa bahay, talagang ayos, masarap magluto, nakakatuwa. Pag nandyan talaga ako, may time na nagbablog ako, pero hindi as in oras-oras o as in magtatagal ako dun sa loob na magbablog ng gusto. Hindi, kasi alam ko na may ginagawa rin sila. Merong nag-e-edit sa loob, merong kumakain, merong nanonood ng TV. So iniisip ko, kung magbablog ako doon ng matagal at focus ko lang palagi doon sa loob ng bahay, so mawawala na sila ng privacy. So ang ginagawa ko, pasundot-sundot lang tuwing kakain lang ako. Tapos pag nakita ko silang walang ginagawa, yung alam kong game din sila sa pakikipagbiruan. So Ganon yung paggalang na ginagawa ko. Hindi ko ginagawa yung nakatutok lahat sila sa TV tapos bigla akong dadating na mga ganon. Wala, hindi ko sila ginaganon. May paggalang pa rin, mga kapanalig. Kaya yun lang yung ipagmamalaki ko sa sarili ko, no. Ramdam ko rin sa akin yung ni Idol, yung paggalang niya rin sa akin. May time na nahihiya rin siya sa akin Naramdaman ko naman yun. Kunyari sa time na may gagawin, ayaw niya ako obligahin na ako yung gagawa, pero kusa ko yung ginagawa, mga kapanalig. Dahil nga ayun, bilang pakikisama at kumpare, talagang pamilya na ang turingan namin, mga kapanalig, no. Basta ganun kasi ako
Nung isang gabi nga, nandyan lang siya sa may ano, sa loob. Tapos nakasara na tong pintuan, yung gate. 'Di ba may gate diyan, tapos nakatambay lang siya doon. Umikot ako kasi bukas yung sa likod. Tapos nakita niya ako, ba't diyan ka dumaan sa likod? Hindi ka na lang kumatok sa harap. Sabi ko, busy siya eh. Tapos nagsi-cellphone. So, yun lang. Kahit sobrang close na namin, ayoko siyang ano, yung parang lagi istorbohin. Basta ayokong magkaroon ng ano eh. Magkaroon kami ng, ayokong mainis siya sa akin. Ganun. Kasi sa sobrang laki ng utang na loob ko talaga sa tao na yan. Kung hindi dahil sa kanya, ayun, nasabi ko na naman sa inyo, wala ako ngayon sa kinalalagyan ko. Talagang si Idol talaga ang ugat ng lahat. So, may effort din naman ako para marating ko to, mga kapanalig, no. Pero yung kundi dahil sa kanya, hindi dadami yung subscriber ko, hindi niyo ako makikilala. Siguro kung wala si Idol, siguro gumagapang pa rin ako ngayon, mga kapanalig, para mahabol yung mga subscriber. Talagang nangangapa pa rin ako kung paano ko papaluguin yung aking mga subscriber, 'di ba? Yung views. Kaya swerte ko rin, napaka laking bagay talaga ni Idol sa akin at hindi mapapalitan ng kahit anong bagay, no? Yung ano, yung utang na loob na meron, tama ba? Tama ba yung word ko? Yung utang na loob na meron ako sa kanya. Tama ba yung word ko? Huwag nyo namang isiping ano parang sinasabi ko to dahil nagpapalakas ako kay Idol. Hindi na kailangan dahil malakas na ako sa kanya. Gusto ko lang din magpasalamat dahil ilang years na rin na kaming magkasama. Kung di niya ako hinatak sa YouTube, siguro hindi ako nakapagpadala sa mga anak ko. Parang dati, napakabihira. Ngayon, meron every month na nakapix kung magkano, pero hindi ko nasasabihin kung magkano, mga kapanalig, no? Ano pa ba? Siguro kung saan na lang ako, ganyan. Siguro gumagawa pa rin ako ng content, pero hindi ko alam kung anong kakahinatnan. Sa panahon kasi ngayon, parang ang hirap na makisabay sa mga Gen Z, sa mga idea nila, mga kapanalig, no? Ang dami kasing mga bagong ano ngayon vlogger, yung mga idea nila parang hindi ko na masabayan. O dahil nawawalan lang talaga ako ng time dahil nga mas pinopokus ko yung vlog, no? Pero siguro kung pokusan ko din Facebook, baka sakaling makasabay pa. O kung nainip na po kayo sa kwento ko, wag pa rin kayo alis, pagtiyagaan nyo pa rin hanggang uli. Wala tayong magagawa eh, ganito lang talaga ang ating magagawa dahil umuulan pa rin, mga kapanalig. Pero sa totoo lang, yung vlog ko kaninang umaga sa bahay ni Idol, meron talaga akong nararamdaman. Syempre ang tagal niyang walang nakatira doon. So, parang meron talaga siyang tumatawid na something. 2 beses ko siyang naramdaman. Kaya ang plano ko, pag merong pagkakataon, talagang sisilipin ko ng gabi, mga kapanalig. Kumbaga, tatapangan ko lang para mapatunayan kung meron man. Siyempre para may content na rin natin, mga kapanalig, no? At para mapakita ko sa inyo. Hindi ko alam kasi kung pusa ba talaga yon o aso lang yung mga dumadaan. Pero o talagang guni-guni lang. Pero tingin ko parang may something talaga eh. Kailangan mapatunayan natin, kaya hintayin niyo yung vlog ko diyan sa susunod. Gabi, flashlight lang dala ko. And nakita nyo naman, di ba, ang doon, ang daming sulok-sulok. So, halughugin natin yun kung anong meron. Kumbaga, kahit hindi November, mga kapanalig, uunahan na natin. Diba? Malapit na rin naman eh. Uunahan na natin yung Halloween para advance tayo, di ba? Ako yung kauna-unahan na vlogger na, hindi, marami palang content na kahit hindi November, maraming content na nakakatakot na gumagawa. Siya nga pala, mga kapanalig, meron kaming plano na bumiyahe. So, kung kailangan lang ako ni Idol na pumunta dito o kung meron kaming biyahe, babalik na lang ako, mga kapanalig, no? Pero sasamahan ko muna si Kuya JP at si Kuya Boy na bumiyahe pa Laguna. So, babalik po kami sa may Casa Villanueva, yung pinuntahan namin ni Kuya JP noong mga panahon na dito pa ako sa Bukana nag-i-stay.
Bago pa lang yung ano na yun, yung pinaka tawag dito, yung pinaka lugar pinuntahan namin. Ngayon na-develop na maganda na. Gusto ko kayong dalhin ulit doon mga kapanalig para sa mga bagong subscriber ko lang, no. Masaya yun kasi kasama si Kuya JP at si Kuya Boy, tatlo kami. Kaso nga lang mabagal mag-drive si Kuya Boy, baka anong oras na kami makarating doon sa area. So sa Marilaki na kami dadaan mga kapanalig. Kailangan ko muna umuwi para makita ko rin muna si Dang. 25 yung aming biyahe. Tapos so bali uwi muna ako ng mga mas maaga-aga para makapag-prepare. Tapos para makabanding ko rin muna si Dang. Ano pa ba? Ayun. Bahala na kung ano yung mga mangyayari mga kapanalig, masaya yun. Ayusin ko muna yung drone ko para meron tayong aerial shot at para ma-enjoy nyo din. Tapos pag pag nagkausap ko kami ulit ni Idol kung ano yung plano, babalik na ako ulit ako dito, tapos sa Kalaka. Depende. Maiba tayo dahil nga hindi tayo makalabas. Kwentuhan pa rin. Alam nyo ba na sa edad kong 33, ilang beses na akong muntikang mamatay. Kasi nung bata ako mga kapanalig, ang daming aksidente na nangyari sa buhay ko. Isa yung umaakit ako sa bubong ng bubong ng bahay kasama yung mga tropa ko. Biglang bumagsak yung yung pinaka yero sa ibaba. So may mga bato-bato doon na matulis mga kapanalig. Buti na lang hindi nahagip yung bawat isa sa amin ng mga tropa ko. Nakaligtas pa ako. Yun na yung isang pangyayari nung bata pa ako na nakaligtas ako mga kapanalig, kasi mataas yun sa bubong. Madaming pangyayari sa buhay ko mga kapanalig tungkol sa bubong na yan. Yun nga yung una. Pangalawa, mag-isa lang ako sa kapitbahay naman namin. Wala rin nakatira dun sa sa area na yun mga kapanalig, no. Umakit naman ako ng bubong. Ewan ko ba't ang hilig ko umakit ng bubong ng bata ako Tapos paghakbang ko, nabutas yung bubong mga kapanalig, as in. Tapos yung pinakisami niya nabutas. So pagbagsak ko, may tubig dun sa loob ng bahay. Tapos ang daming gamit din na mga nakahambalang. Buti hindi ako tumama dun sa mga gilid-gilid. So munti ka na naman ako at sinave na naman ako ni God mga kapanalig, ni Lord, no. Yun yung pangalawa. At ano pa ba? Sa bubong na naman ulit mga kapanalig. Nakakaligtas ako, swerte ko. Sa bubong naman may nakita akong ibon. Ito, sharing lang to para may makuwento ako sa inyo mga kapanalig, at may maiblog din ako sa inyo ngayon. Total naman, gusto nyo naman ng chismis, di ba? So magchismisa na lang tayo dito sa loob ng bahay. Meron ako nakitang ibon. So doon sa bubong mga kapanalig, alam niyo yung kuryente na yung inaanuhan ng kuryente, yung nakaganitong bakal, tapos may kuryente na ganun. May nakita ako dumapo doon. Pag akyat ko, napahawak ako doon sa mismong bakal na yun. Nakakwento ko na ba yun? Paghawak kong ganun, nakatapak ako sa mismong yero, bakal din yun. Gumapang yung kuryente mga kapanalig, tapos ganito, nakahiga na ako. Tapos parang magko-collapse na ako mga kapanalig, talagang ramdam ko yung inig, bigla ako nakabitaw. So sabi ko, uy, hindi ko pa oras, bata pa ako nun So nakaligtas ako, kaya nagkaroon ako ng trauma sa kuryente. Kaya talagang takot ako mga kapanalig na humawak ng basta-basta na mga wire. Kunyari sa washing machine, pagbasa, hindi ko basta-basta hinahawakan yan. Sa ventilador nga, minsan, di ba, yung may mga bakal, yung bakal ng ventilador, pag yan, nagkaroon ng problema, minsan ginagapakan ng kuryente. Hindi ko rin yan hinahawakan. Speaking of ventilador, electric fan. Isa pa pala yan, naalala ko. Malaki-laki na ako nun. Lasing ako mga kapanalig So meron kami electric fan sa bahay. Tapos walang saklob yung pinakalikod niya. So, 'di ba yung may mga tanso-tanso. Maandar siya mga kapanalig. Lasing ako. So pag-akyat ko, wala na akong malay. Yun nga, tas paggising ko, parang naalipungatan ako, basang-basa yung buong katawan ko mga kapanalig. Hindi ako naihi Hindi pa ako naihi. Ang nangyari, meron pa lang nakatabi sa akin pitchel na may laman tubig na sagi ko. Tapos sa sobrang likot ko matulog, pag lasing ako, nasagi ko rin yung electric fan. So yung mukha ko
habang umiikot yung electric fan, malapit na dumikit yung pinaka ng tanso doon sa tubig, mga kapanalig. Pag bigla akong tumayo, basang-basa yung buong katawan ko, tapos yung pinaka ng tanso, kung dumikit yun doon, malamang hindi na ako nagising. Yun yung isang inaano ko na sabi ko, ayun yung pinaka-critical. Kumbaga na kung nangyari may posibilidad na wala na ako ngayon, hindi nyo ako nakilala. Nag-gets po ba? Higa akong ganyan. Pagising ko, lasing ako eh. Tapos pag basang-basa ako. Tapos pag tingin ko sa may electric fan, malapit na dumikit yung pinaka-kuryente, nakasaksak pa. Wala. Kung ang dami ko palang experience sa kuryente. Pero pa nung bata ako, lola ko naman na sasaeng sa tawag dito, rice cooker. Tapos yung rice cooker na yun, hinawakan ko naman yung wire. Pagkahawak ko sa wire, nangatog na ako, hindi ko mabitawan. Buti na lang yung lola ko nandun, biglang nabunot. Kaya sobrang ako sa mga kapanalig sa kuryente, sobrang takot. Pero marunong ako mga magduktong-duktong. Yan, marunong ako para hindi siya sumabog. Makalikot kasi ako ng bata ako, mga kapanalig, nanonood ako eh. Naalala ko nga nun, may TV sa amin. Ayaw gumana. Binuksan ko. Tapos nung nabuksan ko, tinignan ko yung mga wire, kung anong problema, kung meron bang nahugot o kung merong putol. Tapos meron ako nakita na parang nawala sa hinang. So ginawa ko, binalatan ko, tapos inikot ko lang kasi hindi naman ako marunong maghinang eh. Sinaksa ko, sumindit, tuwan-tuwa ako. So ang nangyari, bigla na namang namatay. Tapos yung wire pala dun sa pinakasaksakan, parang may kagat ng daga. So ginawa ko, ginupit ko siya, tapos pinagduktong ko. Ang mali ko lang, pinagduktong ko siya, tapos pinagdikit ko yung wire. So pag saksak kong sumabog, lalong nasira yung TV. So hindi na nagawa. So ang dami ko experience sa sa kuryente, mga kapanalig. Ano pa ba? Ano pa ba yung mga pwede kong i-share sa inyo ng mga pangyayari nung bata pa ako na munti ko nang ikapahamak o ikamatay? Kasi parang sinisave talaga ako eh. Ngayon, alam nyo naman, di ba, yung na-aksidente ako sa motor. Ano pa ba? Yung kila Solomon naman, kila Cap Solomon, mga kapanalig. Second floor kasi yung bahay. May kubo sila, second floor na ginagawa. Tapos, din ako nun, lasing din. Ito na naman tayo sa lasing eh. Ginagawa siya. Tapos, naihi ako. So, siya eh, second floor eh. Eto ako naglalakad. Meron pong kahoy dito na ganyan, may kahoy eh. Etong kahoy na to, hindi po pala siya nakapako. So bigla akong ngayon pag ihi ako, humawak ako kung ganun, mga kapanalig. Second floor po yan humawak po ako. So pag hawak kong ganun, nalaglag ako, mga kapanalig. Talagang as in, pag ganun, laglag. Sa part na yon may ilog doon, mga kapanalig, no. So bago ka makarating ng ilog, medyo malayo pa. Siguro mga 5 hakbang, mga ganon, 5 hakbang pa o 6 na hakbang, ganon. Ang pinagtataka ko, ang layo ng ilog, bakit sa ilog ako bumagsak, hindi sa mga batong patulis-tulis sa tabing ilog? Kasi dapat kung bumagsak ako nun, plakda ako, mga kapanalig. Kung pumalo man yung mukha ko o yung dibdib ko, deads ako dun eh. Pero nagtataka ako bakit sa sa ilog ako bumagsak. Gumanon lang yung katawan ko. Pagka ganun ko, ito po yung tiyan ko, ito yung ulo ko, ito yung tiyan ko, ito yung paa ko. Gumanon po, pak! Parang tumambling ako. So may hiwa po ako dito. Ayan o. Ito po yung yan. Yung tanda. Makita nyo ba? Yung balat na yan. Sabi ko hindi ko pa talaga oras. Isipin mo hindi ako nakasalida ng pagtalon. Dapat diretso lang talaga. Pero sa ilog ako bumagsak. Hanggang ngayon palaisipan pa rin po sa amin yung magtotropa kung paano nangyari yun na sa ilog ako bumagsak. Parang meron akong guardian angel talaga ng mga panahon na yun. Hanggang ngayon naman eh. So bumabalik lang sa alaala ko yung mga dami ko pala dapat ipagpasalamat, mga kapanalig, sa taas, no. Ano pa ba? Yun, alam nyo na may iba eh. Sa motor, ang dami na rin. Yung nabalian ako dito. Pag may naalala pa ako, ikukwento ko ulit sa inyo. Wala na ata.
Pero may manakaligtaan pa ako niyan. Mamaya iduduktong ko dito kung meron pa ako naalala. Maraming salamat sa pakikinig sa sa kwento ko dahil dito nga lang tayo nagba-vlog. Hayaan nyo mamaya pag gumanda yung panahon at gabi, naman sisilipin namin ulit natin yung bahay ni Idol kung meron talagang something dun. Magmamatapang ako ngayon talaga sa oras na ito. Ito may i-share ulit ako sa inyo, no. Sulitin na natin kasi total nag-start na naman tayo sa daldalan. Alam nyo ba na dahil din sa kahirapan, hindi ko rin naiwasan dati na gumawa ng masasamang bagay, mga kapanalig. Napanghingi ko na naman ng tawad yun sa taas, no. Dati kasi talagang sa hirap, 'di ba, nabansagan nga ako ni Idol kasi kinuwento ko na sa kanya yun. Sa hirap ng buhay dati, nagnakaw ako ng tanso, ganyan na, mga kapanalig. Hindi ko alam kung na-share ko na sa inyo yun Talagang nangyari po sa buhay ko yun na dahil gusto mo makasurvive, yun, nakapag nakaw ako ng mga tanso sa bahay-bahay at kung saan-saan. Nangyari po yan. Naging part po ng kabataan ko yan, no. Kumbaga sa batang hamog, naging part ako ng ganun. Minsan ginagawa ko pa nga yung tanso, nilalagyan ko siya ng bato sa gitna. Tapos babalutin ko siya ng ganun. Tapos ibebenta namin sa junk shop. So, ang laki na ng ng timbang. So, nadaya namin yung junk shop. Mga ganun ng diskarte ko, mga kapanalig dati. Yun lang naman. Tapos, nung time na may nagkaanak ako, ganyan, nag-ano ko ng tanim, yung mga balinghoy sa probinsya. Ginagawa ko pag umuulan, gumagapang ako dun sa may taniman ng balinghoy, kumukuha ako ng balinghoy para meron kaming merienda, ganun. Tapos yung mga ube kinukuha ko para meron kaming merienda. Naging tirador din ako ng manok. Naging tirador din ako ng manok, mga kapanalig dati. Pag may dumaan na manok doon sa may pintuan, sinusungkit ko, tapos tatakpan ko na tapos iluluto namin. Yung mga ganun na hindi naman sobrang bigat na pero hindi ko naman sinabing tama yun, no. Hindi naman sobrang grabe yung ninakaw na milyon, ganun. Pero kasalanan pa rin yun, kaya pinanghingi ko na ng tawad yun. Ganun talaga maraming nakakagawang ng kasalanan pag sa sobrang kahirapan, mga kapanalig, para lang ma-survive mo yung sarili mo. Oo, pwede kang magsikap para hindi ka makagawa ng masama. Pero minsan talagang kahit anong pagsisikap mo, minsan hindi rin Feeling mo walang-wala na Wala kang makuha ng trabaho, parang feeling mo wala ka ng kwenta. Parang feeling mo sa sarili mo na wala ka nang mararating. And mga time na yun, meron akong anak, yung panganay ko. Kaya kung ano-ano na rin yung mga nagawa ko. Buti nga, yun, hindi ko hinayaan yung sarili ko na ganun, na magtuloy-tuloy na gumawa ng kalokohan. Kasi sabi ko, kung magtutuloy-tuloy ako ng ganun, wala rin mangyayari, 'di ba? Hindi rin magiging proud yung anak ko sa ginawa ko, 'di ba? Kaya sabi ko, magkaroon lang ako ng pagkakataon, gagamitin ko yung talento ko para magkaroon ako ng kwenta, yung buhay ko, na magkaroon ng saysay yung buhay ko at masuportahan ko, mga kapanalig, yung anak ko, no? So ayun, yun lang naman. Hindi naman sobrang bigat ng mga nagawa ko. Marami nga dyan, sobrang pa yung mga ginagawa na kabulustugan no? Kumbaga nakasanayan na nila, ayaw na nila magbanat ng buto, ayaw na nilang dumiskarte ng maayos, yung lumaban ng patas, di ba? Gusto nila yung may tatapakan silang tao, yung may magugulangan sila. Hindi naman ako ganun. Talagang hindi ko rin naman mararating tong ganito. So, ganun ako. Hindi ako bibiyayaan ng ganitong blessings kung sobrang sama akong tao, mga kapanalig, di ba? Mayroon pa rin nangingibabaw pa rin ang kabutihan sa puso ko. Nangingibabaw pa rin ang puting sides kesa sa itim, di ba? Bawat tao naman merong merong pangit na ugali, di ba? Pero meron ding kabutihan. Pero may mga tao talaga na mas nangingibabaw ang pangit na ugali kesa sa kabutihan. So, depende. Sino sa inyo yan? wala akong pinapatamaan O, diba? Ang dami ko na na-share. Sabi ko sa inyo, kahit dito lang ang dami nyo sa akin malalaman
Wala na atang ano. Wala nang ulan. Pero madilim pa rin mga kapanalig. Update ko lang kayo. Pwede tayo lumabas-labas mamaya. Ha? Madilim pa rin, parang maggagabi na. Pero pasado alas 4 na rin kasi. Kaya ganyan ang ano, langit. Yeah. Uy, umikidlat pa rin. Baka mamaya hunting ulit kami ng ano, ng mababait mga kapanalig. Ang dami kasing gumagapang dyan ng mababait eh. Ang lalaki talaga. Ang lalaki ng daga. Dahil daldala na lang to, ano po, magpapaalam muna ako. Maraming salamat sa pakikinig sa aking mga kwento. At magkita-kita lang tayo sa next update. Bye-bye mga kapanalig. I love you all. Lagi tayo lahat mag-ingat. Simulan ng magkulitan kasama si Louie TV.